Hi Esmeralda, how's your honeymoon? Tanong ni Roger nang pumasok sa opisina niya. 2 linggo silang nawala ni Russell sa Metro Pacific dahil itinuloy nilang bakasyon sa Paris. Sa dami ng natanggap niyang regalo, kasama niya ang bag na nagkakahalaga ng 1,000,000. Parang gusto niyang pagurin ang sarili niya sa pagtatrabaho ngayon nang lumago ang pera ni Russell at nadoble niya ang halaga nito. Hindi niya alam kung paano niya masusuklian ang pagmamahal at pagtanggap ng mga Alonzo sa kanila ni Zach. The best! Russell is such a sweet and passionate man. Kayo ni Rain, bakit parang siya lang nagbakasyon? Russell is such a lucky man. Kaya naman pala hindi mo magawang paligaw noon kahit kay Richard na malapit na sa'yo. Maswerte ka din naman kay Rain ah. Isang mahinang tawa ang pinakawala nito. Maswerte lang ako dahil pumalag siya magpakasal sa akin. About the inheritance, I am planning to give you at least 10% of what I got from Papa's last will. Oh, never mind Roger. Ang yaman na ni Russell. Ano ba bang hihilingin ko? Isa pa, kay Zach nakapangalan ang shares niya dito sa Metro Pacific. You need that more than I do. Wag na natin guluhin ko ano yung gusto ng papa mo. Dahil baka biglang bumangon pa yun sa hukay. Pagbibiro niya na ikinatawa nilang dalawa. Parang hindi ko rin naman masikmura na ang ng lahat ng yon. Why don't you give it to your wife? So hestro niya, bagamat hindi rin naman interesado si Rain sa shares. Ginagawa lang itong pampalipas oras ang trabaho sa Metro Pacific. Tumupad na ako sa usapan namin. She got 5 million to spend and live like a millionaire for a week. Anong ibig mong sabihin? Pumayag siya magpakasal sa akin kung bibigyan ko siya ng pera para makapunta siya sa ibang bansa para bumili ng mga mamahaling bag at sapatos. It was her dream according to her. And you believe her? Lumaki siya sa slum area. What do you expect? Ganon din naman ako noon. Nangarap ako makarating kung saan-saan bansa, kaya ako nagsumikap na maging isang piloto. Malay ko ba namang ako na palang nagmamay-ari ng maraming eroplano dito sa Pilipinas? That's how ironic life, isn't it? Natatawa na lang siya sa pagkakakilala nito kay Rain. Maya-maya ay itatanong niya kay Russell kung ano bang totoo nitong pagkatao at kung anong negosyo ng pamilya nito sa Pilipinas. Nakakatawa, hindi ba? May oras sa sadsad ka at hindi mo alam kung saan kukuha ng pera kahit panlaman lang na sikmura. Isang araw magigising ka na lang, pag-aari mo ng mundo. God is good, Roger. Kaya kailangan natin gamitin sa maayos ang biyayang pinagkaloob sa atin. Be good to your wife. Patirahin mo naman sa bahay mo pag-uwi. No, hindi yun kasama sa usapan namin. Why not? Ikaw na rin na nagsabi. Sa slum area siya nakatira. Don't tell me you will allow her to stay in that place after you married her. Okay. She needs to move out, pero sa kondo ko nilang siya titira. Total tuloy pa naman ang kontrata ko doon sa may-ari. Ang laki ng bahay na iniwan ni Nick, bakit sa kondo mo siya patitirahin? She's starting to irritate me. Kung hindi lang ako desperado na mag-asawa, hindi ko siya aalukin. Siya nga pala, hihingi ako ng meeting with you and Russell, so I can appoint Rin as the Chief Marketing Officer. Doon niya gamitin ang kakulitan niya? Kesa akong pinagbubuntunan niya ng kulit. Sure, pero pumayag na ba si Rain? Hindi nga eh. Ang gusto niya mag-shopping lang na mag-shopping at waldasin ng perang iniwan ni Papa. Imagine, she's spending 5 million for just a week. Kaya ko siya bibigyan ng mabigat na posisyon para masulit naman ang paggastos niya. Kesa naman ibang pasahurin natin ng 150,000 a month. Siya na lang na may pagkuhanan siya ng pambili ng luho niya. Hindi naman pala pumayag eh. Ano pagmimitingan natin? You need to convince her. Lalo na si Russell. Dahil doon lang nakikinig yun. Okay, you will try? Yun lang bang pinunta mo dito sa opisina ko? Yes. And of course to see also. I've missed you. Wala akong makausap sa ilang linggong wala kayo ni Russell. Kung hindi si Rain, kailangan ko tuloy pagtiisin ng kakulitan niya. Tumayo na ito at hinintay niya na lang lumabas. Ilang minuto lang din ay dumating na si Russell na sinundo niya. Galing to sa Sihada Airlines
at hindi ito pumapayag na hindi siya susunduin. Hindi pa rin nahahanap si Andre at Sofia kung saan nagtatago. Inusisan yung pagkatao ni Rain habang nasa daan sila. His grandfather owns one of the biggest oil refining and marketing company, supplying 30% of our oil and gasoline needs. Nag-iisa siyang apo sa unang anak ni Lolo. And since Rain is the eldest granddaughter, she's expected to manage the business since her parents died in a car crash long time ago. At dahil babae, naniniwala ang lolo na mas mabuti makapag-asawa siya ng lalaking may alam sa negosyo at siyang pwedeng mamahala sa kumpanya. So, ibig sabihin, kaparehas nilang estadyo sa buhay ng lalaking ipapakasal kay Rain? Yes, I think the man is the son of one of the incorporators of one fuel corporation. Hindi papayag ang lolo ni Rain na isang mahirap lang ang mapapangasawa ng apo niya. Ano kaya magiging reaksyon ng lolo niya kapag nalaman niyang bigla na lang nagpakasal si Rain sa iba? Do you think her grandfather would approve Roger as Rain's husband? No, I don't think so. Mapapahiya sila sa kasosyo sa negosyo na umaasa na magiging isang pamilya sila. I can imagine Lolo's anger and frustration over Rain. Mabuti na lang pala, hindi na uso sa inyong pagkakasundo sa mga anak ng kasosyo, no? Anong hindi? Auntie Sylvia was sold to Lolo Julio and was forced to marry Uncle Zion. Kahit si Sasha ay ipinagkasundo kay Ronald, kaya ikinasalang dalawang yon. Talaga? Bakit parang kinikilig naman ako imbis na maawa sa kanila? Because they fell in love with each other along the way. At nakikita mo ngayon kung paano kamahal ni Uncle Zion sa Auntie Sylvia. Ganon din si Ronald at Sasha. Even Kuya Amir and Ate Marga, James and Elise. May kanya-kanyang kwento nga lang ang pagiging matagumpay sa pag-ibig. Kanino ka naman ipinagkakasundo dati? Kay Vanessa or Leia? No! Natatawang sabi ni Russell. The truth is, ayaw nila ako magkaroon ng relasyon noon dahil makakasira lang daw sa pagiging CEO ko. But then you came, and I fell in love right away. Mabuti na lang pala, no? Ano kayang pakiramdam mo kung si Vanessa o si Leia ang napapangasawa mo? A mother know best. Noon pa naman, ay ayaw niya na kina Vanessa o kay Leia, kahit pag-aano sila kayaman. And God knows what's best for me too. He brought you to me because He knows I couldn't live happier without you. Oo na, may masahe ka ulit mamaya. Nang bola ka na naman? Nakangiti niyang sabi. Ipinatong ni Russell ang kamay sa hita niya at pinisil iyon. Hindi ka ba napagod sa maraming trabaho sa opisina? Napagod din, pero alam mo namang ikaw yung pahinga ko. Nakita lang kita, tanggal na yung pagod ko. Lumapad ang ngiti ni Russell na lumingon sandali sa kanya. Marunong ka niya mambola ha? Parang gusto mo rin na masahe mamaya. Ano masahe naman yan? Hindi niya rin maiwasang makaramdam ng pag-iinit ng katawan. Yung makikiliti lahat ng himaymay ng katawan mo at isisigaw mo yung pangalan ko. Isang maharot na tawa ang pinakawalan niya. Ilang linggo nang natapos ang kasal nila, pero tila gabi-gabi pa rin silang nasa honeymoon. Ano nangyari? Bakit may mga pulis? Tanong ni Esmeralda nang dumating sa opisina ng Metro Pacific at datna ng ilang empleyado na kinukwestiyon ng mga pulis. May palagi po nagpapadala ng patay na ibon kay Sir Roger, pero walang return address. Pero kanina nahagip ng CCTV camera si Cabral na may hawak na box na pumasok at naglinis sa opisina ni Sir Roger. Nandito ho ang mga pulis para questionin siya at imbitahan sa presinto para magpaliwanag. Tumuloy siya sa opisina ni Roger para kamustahin to nang may nakasabay siyang empleyado sa elevator. Hindi niya alam kung bakit siya biglang kinabahan. Marami na ang bagong empleyado sa Metro Pacific na tao ni Russell, pero marami pa rin ang lumang empleyado ng Metro Pacific. At kung sa Alonzo Corp, ay hiwalay ang elevator para sa kanilang miyembro ng pamilya. Dito ay nakikisabay sila sa mga regular na empleyado. Okay lang naman sa kanya. Dati naman siyang pangkaraniwang tao lang at nakikipagkaibigan naman talaga siya sa mga staff. Pero iba ang isang to, na tila nag-aalanga siyang batiin at paiwas kung tumingin.
Ni hindi to pumindot kung saan floor ba to bababa. Nasa 10th floor na ang bagong opisina nila ni Roger dahil nagkaroon siya ng takot sa mataas na building. Sa Alonso Corp lang talaga, palagay ang loob niya dahil taon ng mga to ang security team doon. Saan ka bababa? Tanong niya sa lalaking malapit nang nasa 10th floor. Sa 10th floor ho. Sagot nito na hindi pa rin sinasalubong ang mga mata niya. May palagay siyang titingin lang sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ay halos takbuhin niyang opisina niya, mawala lang sa paningin niya ang lalaki. Pero laking gulat niya, nang pagdating niya sa pinto ay may lantang rosas na naipit sa paanan. Nilingan niya ang paligid pati ang CCTV camera na nasa sulok. Hindi niya gustong pumasok sa silid niya. Pakiramdam niya ay may tao doon na naghihintay lang sa kanya. Nagulat pa siya nang tumunog ang telepono niya sa bag. Hindi si Russell ang naghatid sa kanya ngayon dahil may lakad to at si Walker sa Ceja Airlines. Hello? Hello love? Where are you? At the 10th floor. Sinubukan pa niyang ilabas ang tapang pero nautal din siya sa pagsagot. Paakyat na dyan si Mendoza para bantayan ka. Huwag kang aalis hanggat di ako dumadating. Why? What's wrong? May mga pulis. Rain got an accident on her way to Metro Pacific. Pinanggalang ang sasakyan niya ng kotseng walang plaka. Mabuti na lang magaling sa paghawak ng baril ang pinsan ko ngayon. Kaya napatamaan niya ng bala ang gulong ng kotse ng mga lalaking yon. Siguro mga bagito pa. Nataranta siya kaya't sumalpok sa barrier ang MMDA. Nasa kustodiya na ng mga pulis ngayon. Na naman? Bakit may mga ganyan na naman? Namumutla na ang balat niya sa matinding kaba. At may tangkay ng rosas na naman dito sa pinto ng opisina ko. Hindi pa titigil kung sino man ang nananakot na yan. Keep calm. We are doing everything we can to find who is responsible for this. Si Sofia lang naman ang hinala ko. Pero wala pa tayong hawak na malakas na ebidensya. Sa ngayon, hindi ka muna dapat humiwalay sa akin. Si Walker na munang bahala dito sa Ceja Airlines ngayong araw, habang inaasikaso kong kasong to na matigil na. Hurry up please. May anxiety is attacking me. Nandiyan na bang mga security na pinatawag ko? Yes. Nilingon niya ang tatlong lalaking naka-uniforme ng security agency ni Mateo Buencamino. Okay love, pupuntahan kita dyan bago tayo dumaan sa ospital. Sino nasa ospital? Rain, she got herself checked. Pero nandoon na rin naman si Roger, kaya hindi natin kailangan magmadali. Huwag mong papaalisin sa tabi mo bodyguard na pinaakyat ko. Susuriin din muna nila ang silid mo bago ka pumasok. Ibig sabihin, ay may mga tao si Sofia dito na nagbabayaran niya para makapaminsala sa atin? That's for sure. Nariyan naman ang CCTV camera na hindi na pwedeng masira dahil tao na rin natin ang nakabantay doon. Malapit na nating mahanap ang salarin. Halos ayaw niyang pumasok sa opisina niya kahit pa sabihin ng mga bodyguards na safe na doon. Unang-una, hindi naman basta yun mapapasok ni Numan dahil nakapassword ang lock na yon. Ang anxiety lang talaga niyang umaatake sa ngayon. Nang dumating si Russell, ay kinausap kaagad nila ang mga pulis. Hawak na nila ang lalaking nagdala ng kahon na patay na ibon sa opisina ni Roger. Pati ang lahat ng kopya ng CCTV ay hawak nila para idiin ng empleyado at maghain ng kaso para makulong ito. The man has a criminal record. Paanong tinanggap ng HR ng Metro Pacific ang mga ganyang tao? Ipautos mo sa head ng HR na ibigay ang lahat ng profile ng mga empleyado para maipadala natin sa opisina ni Mateo. Kailangan ma-background check lahat sila at masiguro natin na hindi tayo nagpapasahod o may tinatakasan sa batas. Utos ni Russell kay Roger. May pasasarin sa kaliwang braso matapos makipagbuno ang kotse nito sa kotse ng bumangga dito. Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Nag-aalala na niyang tanong sa pinsan ni Russell. Okay lang ako. Si Roger lang naman tong OA. Kailangan pa akong dalhin sa ospital. Bawal na bang mag-alala? Nadadamay ka sa mga panggugulong ginagawa ng anak-anakan ni Papa. Kaya responsibilidad kita. And you are his wife.
Pagdidiin naman ni Russell na alam niya nag-aalala sa pinsan. Kunin mo ng bill, Roger, na makauwi na muna kayo ni Rain habang isinasagawang investigasyon. Umalis naman si Roger para puntahan ang billing section ng ospital. Sinamantala ni Russell na kausapin si Rain at paalalahanan ito. Hindi pwedeng hindi natin i-report sa pulis na nangyari. This is serious. Paano kapag nalaman ni Lolo? Hindi pa ako handang bumalik sa bahay, Russell. Bibigyan mo naman ako ng bodyguard, hindi ba? Kinakabahan pa rin ako. Gusto mo ba magkasakit ako sa puso? Kanina pa lang na tinawagan ko sa Esmeralda. Halos liparin ko nang si Heather Airlines papuntang Metro Pacific. Bakit ba kasi nakahiwalay ka ng bahay kay Roger? You married each other. You need to treat each other as husband and wife. We married for our own personal reasons, Russell. Hindi ko kailangan tumira sa bahay niya. And how are you going to present Roger to your grandfather? You don't even look each other in the eye or hold each other's hand. Tama si Russell. Kailangan mong tumira sa bahay ni Roger dahil mahigpit ang security doon nang hindi kami nag-aalala sa'yo. Kapag sa kondo ka nakatira, kaya nilang dumaan sa mga fire exit dahil hindi naman ganon kahigpit ang security ng kondo ni Roger. If you don't want to live with your husband, you better go back to your grandfather's house. I'm serious, Rain. Tatawag talaga ako kay Lolo para ipasundo ka sa mga tao niya. Umirap naman si Rain na walang nagawa kung hindi ang sumunod sa utos ni Russell. Na makabalik si Roger matapos ang pagbabayad sa bill sa ospital at sa kotse na ni Roger to sumakay. Dinala na sa kasa ang mumurahin at luma nitong sasakyan na hindi alam ni Russell kung kaninong kaibigan na hiram. Inihatid nila ni Esmeralda at Russell si Rain sa bahay ni Roger. Gusto ring masiguro ni Russell na maayos ang kalagayan ng pinsan nito habang tuluyang ipinagkatiwala sa ibang tao. Buong security staff sa bahay ni Roger ay galing na sa security agency ni Mateo at Sahara na malapit na kaibigan ng mga Alonzo. Kamusta ang pag-shopping mo? Talaga bang inubos mong 5 milyon sa loob lang ng 1 linggo? Nakatawang tanong ni Esmeralda kay Rain. Abala sa pag-uusap ang mga asawa nila, kaya't nagawa niya mag-usisa sa dating sekretarya. Siyempre hindi. I have so many luxury bags at home that I don't need to buy one. Hindi rin naman ako mahilig sa ganoong gamit. Mga naiwan lang yun ni Mami sa akin. Paniwalang paniwala si Roger na kaya ka nagpunta sa ibang bansa ay dahil sabi ka sa ganoong buhay. Pinaniwala mo pa siyang sa isang squatter area ka lumaki. Isang mahinang tawa ang pinakawala nito. Nagpunta ako sa ibang bansa dahil sabi ka kung lumakad na walang nakasunod na yaya o bodyguard. Hindi dahil sa baka ko mag-shopping. Siya lang naman nag-iisip ng ganun. Eh kasi ang tingin niya sa'yo, lumaki ka sa squatter area at pinangangalandakan niya pa sa kanya na mahirap ka lang. Hanggang kailan mo naman balak itagong totoo mong pagkatao? I'm still enjoying my low-key status. Isang pilyong ngiti ang pinakawala nito. Iniipon ko lang lahat ng pangahamak niya sa akin. Imagine, he accused me of being snatcher because I carry a gun. Pasalamat siya na huli yung mga gang na yon kasi nabaril ko yung gulong ng kakarag-karag nilang kotse. He accused you of what? Sa ganda mong yan, mukha ka bang snatcher? I know, right? Paano kasi? Nakita niya sa bag ko yung 2 channel bracelet na itinago ko. Baka mawala. Saan ko daw kinuha yun? Eh wala naman ako binigay na breakdown sa kanya ng mga pinamili ko. And why do you need to give him a list of what you bought in the first place? Yun naman talagang usapan niyo kaya ka pumayag na magpakasal, hindi ba? Oo. Pero gusto daw niyang nakikita kung saan ko ginagas ng perang ibinibigay niya sa akin. Dugon-dugo ang tatay niya eh. At dahil wala akong may pakita mga resibo ko sa pagpunta ko sa France, edi inakusahan ako na kung ano-ano. Napailing na lang siyang natatawa sa pagiging asot pusa ni Rain at Roger. Marami nga naman kasing itinatago si Rain, kaya't nagdududa si Roger. Hindi niya rin to masisisi. Kailangan mong makusundo si Roger dahil magkakasama kayo dito sa iisang bubong. Hindi pwedeng lagi kayo nag-aangilan. Don't worry about us. We're used to it. At alam mo bang nakabantay sa akin yung dati mong anak-anakan?
Kasi duda daw siyang may relasyon kami ni Russell? Oh yes, we have a relationship because he's my cousin. Totoo nga na pinagdududahan ni Roger si Rain na may gusto kay Russell dahil bago sila umalis mag-asawa ay kinausap pa niya si Roger. My husband is madly and overly in love with me, Roger. Huwag mo nga gawa ng isyong dalawang yan. Nakatawa niyang sabi, I know. Alam kong hindi ka lolokohin ni Russell dahil ipinagkalat niya na sa buong mundo kung gaano nagsimulang love story niyo. But what I'm concerned about is Rain. Kita mo nga, si Russell pang una niyang hinanap pagdating ko sa ospital. First and foremost, I am her employer. Second, she agreed to marry me, which make me her family now. Nagsaselos ka? Pigil ang ngiti niya na makitang inis sa mukha nito. Of course not. Alam mo namang ikaw yung gusto ko noon pa. Hindi naman kami nagkakalayo ng ganda ah. She's even sexier. Nanganak na ako. Marami na akong unborn fats. I don't think so. She's more voluptuous and that's even more desirable for men. You don't think so? Kanina pang umiiling si Roger kaya mas lalo siyang natatawa. Kung soya pa naman ito si Rain na kausap ni Russell, parang gusto nitong sugurin. Yan pa bang iisipin ko? Ang daming problema sa opisina, idagdag pang pananakot na yan hindi natitigil. Kaya nga, masarap sa pakiramdam may karami sa mga ganitong pagkakataon. Don't be too hard on her. Baka may pinagdadaanan yung taong hindi natin alam. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago tumango. Okay, I'll do my best. Nang masiguro ni Russell na maayos ang kalagayan ni Rain, ay saka pa lang siya umalis. Kanina pa hindi mapakaling asawa niya, kaya't hindi niya napigilang magtanong. What's bothering you? Wala naman. Russell, kung magsisimula ka maglihim sa akin, kumanta ng dalawang lalaking nahuli kanina sa dinala sa presinto. Tamang hinala natin. Si Sofia ang may pakana ng lahat ng to. At sa narinig nila, ay balak daw magtanim ng bomba ng mga ito sa Metro Pacific. Kung naitanim na ba yun o hindi pa, ay hindi na nila nasagot.